Hello, good morning mga kapatid. Ito, papakita ko sa inyo ang aking load. Very first load namin ni Alex. Ayan, nandiyan si Alex. So ito ang kauna-unahan naming load, ano? Papakita ko sa inyo mga kapatid, ano? Ayan. So machinery siya, no, header. Ayan. From MacDon na header, ano. So dalawa yan, yung header na yan. So bali chain ang ginamit natin dyan, ano, na securement chain, combination of chain and strap. Ayan, makita nyo yun, hinihila ko dito, ito hinihila ko doon. So para nagyayapusan sila, no. And then nilagyan ko rin ng ganito, no. Hinihila dito, yung sa kabila naman hinihila doon, papunta doon. Wala tong lakas, para lang to sa, kumbaga, para sa forward and backward movement lang ito. Pero kahit wala nito, pero dahil may extra haba yung chain ko, nilagyan ko na rin, ano, extra, ano, securement. Pero ito tsaka yon would be enough, pero additional lang din to, no. Yan. So nyo. Ayan. Naka-strap din dito. And then ito naman, pahila, papunta ron. Yung nandun sa harap, pahila, paharap. So pag nagpreno ako, meron siyang suporta, no? Hindi siya maano. And then yan, nakasecure din yan. Ito, nakasecure, no? So hindi naman nag-move yung harap kahit papano. Makita nyo, no? So sa kabilang side ganito din. Ayan, no, ito nakahila to para pag just in case may emergency na kailangan kong mag hard brake, ano, meron nakasuporta, hindi siya mag-move forward basta-basta, no. So ganun din ito, yun, hinihila ko yung papunta rito, no. At ngayon kung makikita nyo, ratchet ng gamit natin, ano, hindi na yung binder. So yan yung kabuuan ng ating load ngayon. First ever load bilang isang owner operator, ano. So far so good mga kapatid, ano. Huwag po kayong magsasawa na samahan ako sa bawat araw ng biyahe. Again, thank you sa mga subscribers. Napakita ko na si Alex outside and inside. At ngayon naman nag-i-start na tayo uli gumawa ng video para sa ating bawat run sa araw-araw. Samahan nyo po ako. At lagi nyo pong tatandaan, lagi kong sinasabi, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Isang magandang umaga. Good morning. Welcome sa ating first ever run together with Alex. Na-introduce ko na siya sa inyo mga kapatid a few days ago, yung kanyang outside features and yung inside niya, no. And I am very happy to announce that this is our official first run as a business operator, ano, business owner operator, may-ari ng sariling truck. Ito yung kauna-unahan natin na load, no. Bale from Winnipeg sa yard namin, no, diyan sa Payne. Remember, bale nasa ibang company na ako, no. Nagpaalam na ako sa New Hope, nandito na tayo ngayon sa Payne Transport, ano. And hopefully walang maging problema sa mga content nating ginagawa, as long as we follow yung privacy ng company, no. I make sure na hindi ko i-upload yung mga private, like yung mga documents, yung clients, ano, hindi natin siya ipapakita. At kung meron mang mga major issue sa daan, ano, yung mga major talaga na may mali ako, no, siguro sasabihin ko na lang sa inyo sa words, ano, but yung videos iwasan natin, ano, kasi
ang company pinoprotektahan niya yung yung company name nila, no? Not unless kung meron man ako ma-video, i-cover ko yung yung pangalan ng company, So yun na nga mga kapatid, eto na si Alex. Current location natin, malapit na, I think 220 kilometers away sa Grand Prairie, Alberta. From Winnipeg hanggang doon is 1,800 kilometers plus, no, na tinatakbo natin. And may di-deliver na natin to ngayong araw, meron na lang tayong, yan, sabi ko nga 220 kilometers away. And after nyan, meron na tayong reload going back to Winnipeg sa Edmonton. So magtatakbo tayo ng empty from Grand Prairie papunta sa Edmonton. So at this time mga kapatid, nasa Canada lang ako, for the meantime lang yan, while waiting sa aking permanent resident card. 1 month na akong na-confirm as a permanent resident, but up until now I haven't yet received my PR card. Hindi ako pwedeng lumabas ng Canada. Pwede akong lumabas ng Canada actually, pero yung pabalik is magiging problema para sa akin, dahil kapag ikaw ay permanent resident na, the only way that you can enter back to Canada is through your permanent resident card, at wala ako noon sa ngayon. Yung tourist visa ko, yung aking work permit are canceled na, so hindi ko na sila magagamit to enter sa Canada kapag lumabas ako, ng out of the country. Like pupunta ako ng US, tatawid ako ng border. Maraming nagsasabi na wala akong magiging problema, pero meron ding mga nakapagsabi na nakaranas sila ng problema pabalik, at ayokong maranasan yon. Kaya tsaga-tsaga muna, dito muna tayo babiyahe until makuha natin ang ating PR card. Okay, well, review, dahil na-drive ko na si Alex, it's a Volvo 840, 840, BNL 840. So yun nga, review ni Alex, dahil na-drive na natin ng ilang araw din. Wala siyang masyadong difference sa Freightliner. Slight lang na advantage ni Alex ng Volvo, like yung suspension niya. Yan ang number 1 na napansin ko agad. Yung suspension niya napakaganda, kasi sa Freightliner napaka-stiff ng suspension niya, talagang makaldag. Sobrang kaldag niya. Ito napakalambot ng mga suspension niya, and yung handling niya, sa kalsada, kapag ka nasa cruising speed ka na 105, pag may mga bumps, may mga lubak, may mga curb, mas maganda ang handle niya. Mas siya, kumbaga hindi siya malikot. Kasi nung Freightliner, nung dinrive ko nung una, is tinawagan ko si Pinoy Tracker, si Boss Marco. Tinanong ko, ganito ba talaga ang sabi ko, ang Freightliner parang malikot, sabi ko, dahil nga sobrang kaldag niya, para bang pag nalubak siya parang gumagalaw siya, ito hindi, kumbaga steady siya, maganda yung handle niya, yun. And since all new to, hindi naman magandang i-compare yung all new na Volvo sa hindi all new na Freightliner, meron na kasing all new Freightliner din, hindi naman yun ang dinadrive ko, kundi yung 2025 model din yung Freightliner na yun, pero hindi siya yung all new. So mas lamang ito sa mga mga
features na meron siya, no. Yung seat niya maganda, ano, mas komportable kasi isa rin yan sa mga concern ng driver. Gusto nila mas komportable talaga yung upuan nila kasi dito kami nakaupo ng maraming oras, ano, habang nagdadrive ng libu-libong kilometro. So maganda yung ano niya, meron siyang lumbar support sa side, ano, meron din. And then sa legs, natitilt mo siya, no, para makuha mo yung napaka-komportabling position ng upo mo while driving, ano. Ayun. And ano pa ba? Well, doon sa video ko nung pinanood ko, no, hindi ko nasabi doon na ito is push button na, no, push button, may key fob siya, no, keyless entry, no, may remote starter siya at pwede mong ma-access yung ibang mga info through phone application, no. May da-download kang application, makikita mo na doon ngayon yung fuel level mo, yung I think pati temperature, oil level, fuel level, ano. Then you can set kung anong klaseng temperature ang gusto mo dito, para kapag ni-remote starter mo, no, pagka winter, malamig, bago ka umano, pwede mo nang gamitin yung remote para i-start. So kasama yun sa ano, sa feature na meron itong ano, no, itong si Alex. And comfort, yeah, hindi magkakalayo sa comfort sa higaan kasi maganda rin naman ang higaan ng Freightliner. Ang naging advantage dito is yun nga lang, nagiging table, ano, yung bed may aangat mo dun sa wall, ano, and then mas marami kang space, ano, para pag kumain ka, maggagawa ka ng mga reports mo, manonood ka ng TV, in my case mag-edit ako ng videos, malaki ang space sa likod, promise. Yun ang isa sa mga nagustuhan ko. Ano pa ba? All in all, kung 1 to 10, sasabihin ko na si Volvo is kung halimbawa si Volvo is nasa 10, si Freightliner is nasa between 8.5. Ano, yan ang rating na maibibigay ko. And ano pa ba? Yung suspension niya talagang napakalaking kaibahan. Dahil komportable kang magmaneho. Ano? Yung windshield niya halos parehas lang, no? Halos parehas. But meron din pala itong adaptive cruise control, ano, na kailangan kong ibalik sa shop para ipa-recalibrate kasi I don't think na kinalibrate nila to nung ikinabit nila yung moose bumper kasi minsan nag-e-error siya. So pag nag-error siya, hindi ko magamit ang cruise control, no. So kailangan ko ibalik. And then meron dong may isang upuan doon, hindi ko ma-access yung sa ilalim, ano, yung storage doon, ano, kasi ayaw mabuksan. Ewan ko, kailangan ko ibalik din yon kasi in 30 days any adjustment na ipapagawa ko, no, ipapakalibrate yung ipapalitan na settings is for free for 30 days, ano. So pagbalik ko ng Winnipeg, ibabalik ko to sa Volvo para maayos yan. Yung sa Bluetooth niya naayos ko na kasi walang lumalabas na sounds kapag nag-Bluetooth na. Walang sounds yung music, no, sa Apple CarPlay tsaka yung sa Spotify. Pero naayos ko na, okay na yun. And ano pa ba? I think yun lang. So far so good. Sa makina hindi sila nagkakaiba. Fuel efficiency
Maraming nagsasabi kahit sa internet, sa YouTube na matipid talaga ang Freightliner. Hindi naman sila nagkakalayo ng Volvo, no? Hindi natin alam dito sa all new dahil sabi nila 10% more fuel efficient. Let's see kasi dun sa Freightliner 8 to 8.4 miles per gallon yun eh. So ewan ko dito sa Volvo yun. So far so good. Komportable ako at kontento ko sa nakuha kong truck, no? Pinag-desisyonan ko pa yan kasi Freightliner talaga ako, no? Kung natuloy lang sana yung ahente doon sa Freightliner na in-entertain niya ako, no? Kasi akala niya noon na baka iniisip niya nag-i-inquire lang ako, hindi naman ako talaga bibili ng truck, kasi marami akong question, marami akong tanong, siguro nakulitan, yun pa naman yung nag-briefing sa akin dun sa bagong Freightliner na ginagamit ko. Siguro nakulitan siya, iniisip niya nagsasayang lang siya ng oras. Tapos nagtatanong-tanong lang ako, hindi naman ako talaga bibili. Yun ang siguro nasa isip niya. Kaya nag-stop na siyang makipag-communicate sa akin. Every time na magtatanong ako, pagtatawag ako hindi sinasagot, nag-i-email ako, walang reply. Napilitan akong pumunta sa Volvo para i-check lang. Wala akong desired na kumuha ng Volvo kasi nga sabi ko masyadong mga mahal ang mga pyesa ng Volvo, ganyan, parang luxury truck, ang hinahanap ko yung panghanap buhay, yung pangharabas, and then yun, na-meet ko yung aking agent, napakabait, halos inubos niya sa akin ng buong isang araw. Nag-road test kami, in-explain niya lahat ang mga features. And second option ko naman talaga ang Volvo kasi nandyan naman si Ryan, di ba? Si Manlalakbay Biyahero, si Lakay Tracker na Volvo ang gamit nila. Wala namang problema. Hindi pa binaba yung makina nila, hindi pa sila nagka-problema sa transmission, Puro mga minors lang na issue na talaga namang mararanasan mo yung mga issue na yon, Basta ginagamit mo ang truck, merong mga diyan kailangan palitan, kailangan i-maintain mo lang yung periodic maintenance niya, Yun. Kaya dahil naasikaso ako na mabuti lahat ng inquiries ko hanggang magkasundo kami na let's build my spec, yung spec na gusto ko, Pakita mo sa akin kung ano meron ng Volvo at pipiliin ko kung alin ang ipapalagay ko sa truck ko. And isang buong araw ako lang ang in-entertain niya sa buong from 9 AM hanggang 4 PM. Kaming dalawa lang ang magkausap. Pinakita niya lahat doon, yung mga features na mga variant, kung alin ang gusto ko doon kunin at ilagay doon sa ini-expect namin na truck ko. And yun, nagkasundo kami. Sabi ko, pag-iisipan ko, wala pa akong commitment noon sa kanya na sige, kukunin ko na yan, Binigay niya sa akin yung spec sheet ng gusto kong truck, pinag-aralan ko, and then may mga pinabago-bago pa ako along the way. Wala pang commitment. Pinabago-bago ko yung gulong, yung mga ibang feature sa loob ng truck, pinabago-bago ko. At every time na mag-inquire ako, sinasagot ako, talagang inaasikaso ako. And then doon ko na talaga pinag-isipan kung magbo-Volvo na ba ako o Freightliner. And dahil nga Freightliner ang gusto ko, nag-reach out pa ako for one last time sa Freightliner pero walang reply. So I decided this is it, magbo-Volvo na lang ako. Kaya yon. At hindi ko naman pinagsisisihan na Volvo ang kinuha ko dahil satisfied ako talaga, mga kapatid. And yeah, samahan nyo ako sa biyahe, mga kapatid. Ito ang kauna-unahang biyahe natin kasama si Alex. Hopefully magsama kami ng maraming taon ng ligtas sa kalsada,
hindi maiwasan ng aberya, mga sira. As long as alagaan ko si Alex, I think everything will be smooth, ano. May mga struggle na kakaharapin, for sure yan. Ina-expect ko na yan, nilalagay ko sa isip ko, mindset ko. Hindi bed of roses. May mga darating na panahon na mahirap. Kailangan lang talaga isbuo yung loob mo, no? Na ito na yun eh. Kailangan pagtiyagaan mo, no? Pagsumikapan mo na mailampas ang lahat, ano? At maging successful sa pinasok kong business na ito, no? Kaya wag po kayong bibitiw, mga kapatid, ano? Sa inyo rin ako kumukuha ng inspirasyon at lakas ng loob, ano? Sa mga kaibigan ko, maraming salamat sa inyo. Si Ryan, mga advice niya, si Lakay Tracker, si Boss Marco, no? Si Kaloy Rivera, yes man, salamat sa mga advice mo. Masarap din na nakakausap si, i-subscribe nyo rin siya, no? Si Kaloy Rivera, no? Owner operator din siya, taga Toronto siya, no? Ontario. Hopefully magkita kami sa Toronto, man. Magkita tayo dyan pag nagawi ako dyan. Ingat sa biyahe. At sa mga mahal ko sa buhay, and of course, yung nasa taas, huwag natin kakalimutan. Lahat ng ginagawa natin is inaalay natin sa kanya, no? Salamat sa proteksyon palagi sa kalsada, no? Sa araw-araw. At sa inyo mga subscriber, maraming salamat. Wag po kayong bibitiw, patuloy kayong sumubaybay. Please like lang po. Pag pinanood niyo yung video natin, please mag-like lang po kayo. Yun lang pong hiling ko, mag-like kayo para makita ni YouTube na nagugustuhan yung mga content natin, para i-suggest niya sa mga ibang kapatid natin na naghahanap ng ganitong klaseng content at inspirasyon para ipagpatuloy hindi lang yung pangarap nila para maging isang truck driver, kundi maging successful sa kahit anong larangan na buhay na meron sila, no? Na trabaho na meron sila. Samahan niyo po ako at wag po nating kakalimutan, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Manibelang Pinoy, isang magandang araw sa lahat. Good afternoon mga kapatid. Tara, mag-load check tayo. Bale, na-loadan na tayo, no? Pabalik tayo ng Winnipeg. Bali, 2 Caterpillar na engine, no? Industrial engine ang load natin. Pabalik ng Winnipeg. So, tara, silipin natin. Mag-load check tayo. Tignan natin yung mga chains kung hindi lumuwag, ano? Napaka-importante yan na ma-check kasi mahirap na. Naka-sentro pa nga yung ano ko, yung aking yung aking load. So kumbaga naka-centralize yung bigat niya. Sana pinaghiwalay ko ng konti, pero anyways okay lang din naman yan. Pero tignan natin, ano, mag-check din tayo ng gulong natin, pero checkin muna natin yung ating yan ang ating load, oh. Machine, di ba? Ikutan ko lang yung gulong and then check ko yung mga chain. Ayan, oh. So yan ang ating load. Industrial engine yan. Ewan ko kung ano yan. Alam nyo bang halaga niyan? 800,000 US dollar nakalagay dun sa custom documents. Ewan ko kung totoo yun, ano, kung yun talagang presyo. Pero syempre custom documents yun, ano. Napakamahal naman ng engine na yan, ano. Ewan ko kung anong klase yan. 400,000 ang bawat isa, 430,000 US. Dalawa yan. So 850,000 US dollar ang bawat isa niyan. Yung machine na yan, napakamahal. Grabe, di ba? Ang lamig, mahangin kasi. So i-check din natin yung mga chain, ano. Napakamahal ang load na yan. Refurbished na makina, pero napakamahal, ano. How much more kung ano, kung brand new, ano, kung brand new na ano, na makina niyan. Baka
baka ano, abot ng ilang milyon yan, baka 2 milyon. So akyatin ko lang itong sa harap, yan, Caterpillar yan, yun na ano. Make sure na mahigpit to kasi kaharang pa to. Para siguradong hindi gagalaw. Yan. Ayaw natin nagagalaw yan. Kasi mahigpit to. Ito pa. Naglot. Yan, sigurado. So yun ang ating load, ano? Hindi tayo nakakakuha ng ganitong load sa New Hope dati. Ngayon meron tayong ganitong load. Yan, nag-criss-cross yan, criss-cross. Ikaw talagang didiskarte ng ano, kung paano mo isi-secure yung mga ganitong load, no? So, yeah. So, medyo challenging, ano? Buti na lang, na-train tayong mabuti sa New Hope ng pag-secure ng mga load, ano? Palaging gagamitan ng common sense, safety, tsaka yung standard dapat, no? So yun lamang mga kapatid, ano, lamig, lakas ng hangin. Ayan si Alex sa dumi-dumi na mga kapatid. So lilinisan ko rin yung radar niya kasi pagka binilin sa akin from time to time kailangan lilinisan ko yung radar niya kasi yung adaptive cruise control niya minsan nag-e-error. Dapat maninis palagi ito, itong area na to, para hindi magluloko yung adaptive cruise control niya. Pero ito yun eh, tsaka yung blind side niya. Yan. So every load check nililinis ko to ngayon, no mga kapatid. Pero maalwan kasi pagka naka adaptive cruise control ka na, hindi ka na mag-a-adjust. Kung sana siyang mag-a-adjust, babantayin mo lang mabuti. So yun lamang mga kapatid, tuloy-tuloy ang ating biyahe, pabalik tayo ng Winnipeg. Kita-kita tayo mamaya sa stopover natin. Isang magandang tanghali, isang magandang umaga mga kapatid. Bale, ito na yung ating third run. Hindi na ako naka-video kahapon. Hinahanap ko yung mga batteries ko sa camera pero hindi ko mahanap. Misplace ko, hindi ko alam kung nasaan. Anyways, bali pang third run natin to, ano, yung una papuntang Alberta, farm equipment, yung pabalik Caterpillar industrial engine, pabalik ng Winnipeg. Then ito pabalik na naman ng Alberta, farm equipment uli, yung header MacDon, ano. So current location natin mga kapatid, nandito tayo sa Regina. Dumaan tayo sa Flying J, ano. Maliligo ako sana pero under construction ang mga showers nila, so hindi tayo natuloy. Kailangan nating sa susunod na Flying J like Saskatoon, ewan ko papasok yon, kung baka mamaya tatama rin ako doon, baka sa ano na ako sa Edmonton, doon yung stop ko nasusunod. Let's see. Mainit kasi ang panahon ngayon, ano. Although malakas yung hangin kanina, habang nagta-travel tayo, no, napakalakas ng hangin, ano. It's like 70 kilometers per hour yung wind gustiness niya, no. At nararamdaman ko, no, yung impact niya sa truck, ano, kung gaano kalakas. Then nung nag-load check ako,
unfortunately merong isang strap na gumalaw, ano, at dumikit siya dun sa, nilagay ko kasi siya malapit dun sa may bakal siya eh. Pero mga 2 inch naman yung layo niya eh. Nung ikinabit ko, hinigpitan ko, and then gumalaw siya, dumikit siya ngayon dahil nagbabibrate siya, napakalakas ng hangin, kumaskas siya dun sa bakal, and then yun, nasira siya. So one strap done. Mahal pa naman yung strap na yun, ano, dahil yun yung magandang klase na strap. So next time, ano, ilalagay na natin sa mas magandang lugar, ano. Yun nga mahirap pag gumagamit ka ng strap sa mga machinery, no. Kailangan talaga ipipiliin mo yung tamang spot para dun sa strap mo, no. So yun, dire-diretso yung biyahe natin, ano, pangatlong run na to in 5 days. For sure, ngayon na ang start na magre-reset tayo sa kalsada, no? Kasi remember, kaming mga truck driver, after 70 hours of work hours sa loob ng pag nasa inside ng Canada sa loob ng 8 days, 7 days, 7 days sa US yung 8, is we need to make a reset, or pag ayaw mo mag-reset, then use your recap hours. Pero para mas maganda, mag-reset ka na lang to regain back the 70 hours para sa susunod na 7 days inside Canada at 8 days sa US. Since this is my almost pang 6 day na, no, bukas 7, and then sa Monday recap hours lang gagamitin ko noon. Monday ang delivery nito, and I think ma-deliver ko to sa Monday, then after noon magre-reset ako kung saan man ako. Kausapin ko na kaagad ang opisina para malaman ko kung saan yung susunod na pick up ko, para doon na ako lalapit para mag-reset. So yun ang kaganapan, mga kapatid, no? Pasensya na kung hindi pa uli ako masyado nagbi-video dahil I'm still trying to learn yung process, ano, yung process ng system bago, kasi yung ELD bago, no? The way they wanted to report your trip is a bit different. So kailangan I'll get used to the new process. At pinag-aaralan ko yun. Pinag-aaralan ko yung kontrata ko. Dapat yan noon pa, no? Pero okay lang. And then of course yung truck, no? Medyo nag-aaral-aral din ako. Kaya limited yung time ko para mag-video, para meron akong maipakita. But tonight for sure I'm going to upload one video. Mapapanood nyo na rin to, isasama ko na to, no? Pag-stop ko sa Edmonton, sa Sherwood ngayong gabi, i-upload ko. Mabilisan lang na edit, wala nang masyadong edit, then upload para lang meron akong maipakita sa inyo, no, na nangyayari. So abangan nyo yan, mga kapatid, ano. And ano pa ba? Kumakausap ako ng mga kaibigan, ano, na matagal ng owner operator. Of course si Philbert, no, kasamahan ko sa Pain, kasamahan ko dati sa New Hope. Malaking help yung naibibigay niya sa akin, kasi every time na meron ako hindi alam or need to clarify, nagme-message ako or tatawagan siya. And I'm thankful na nandiyan siya, sumusuporta. Pre, huwag kang magsasawa. Kita-kita tayo sa daan. I know sa mamaya biyahe mo papuntang Edmonton, sayang hindi tayo, no. Baka magkita rin tayo, who knows, no. Pero I'm sure may load ka na yan pabalik ng US, kasi nag-reset ka na. So yun, kinakausap ko yung mga kaibigan, ano. May mga kaibigan ako na ibang lahi, ganyan. Si Martin, yung Chinese. Then minsan nakakausap ko rin last time nag-usap kami ni Kaloy, and sometimes si Ryan, ano. Yung mga pinagtatanungan natin si Lakay Tracker, yung mga owner operator, marami ng karanasan, ano, sa pagiging owner operator. Kinukuha ko lahat ng ideas nila, kung ano yung pwedeng kong
matutunan, ano, ina-absorb ko, no? And at the same time, I'm doing my own research para mas malaman ko pa about sa Volvo, kasi ang halos pinag-aralan ko simula't umpisa nung nandito ako is Freightliner, ano, pero I ended up with a Volvo truck, so kailangan pag-aralan ko rin, ano. So yun mga kapatid, tuloy-tuloy lang ang ating biyahe, samahan nyo ko. Huwag kayong magsasawang sumubaybay sa ating channel, ano, and hopefully sa mga susunod na linggo mas makakapag video pa tayo at maishishare ko yung mga experiences ng mga kaganapan na nangyayari sa buhay ng isang truck driver dito sa North America na nakabase sa Canada. So salamat sa mga subscriber. Please, sa mga viewers and subscriber, every time na manonood po kayo ng ating video, please click the like button. Yun lang po. Kahit sa mga viewers natin, kung ayaw nyo pong mag-subscribe, okay lang po yan. As long as you click the like button, all good na tayo, no? Yun lang ang hiling ko. Maraming salamat sa inyo at patuloy yung suporta ng ating channel para at least mag-grow tayo, no? All praise sa taas, no? Siya yung nakakaalam at nagbibigay lahat ng biyaya para sa atin, ano? Huwag tayo makakalimot tumawag sa taas. At huwag nating kakalimutan mga kapatid, mata sa kalsada, kamay sa manibela, manibelang Pinoy, isang magandang araw po.